susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Nagmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Lunes, unang Lunes sa buwan ng Agosto, unang araw sa buwan ng Agosto at unang araw ng working day and the month of August 2016. At syempre po, makakagapay pa rin natin sa ating PTV4 Telestudio ang ating kabalikat, Mr. Audrey Goriseta. Mr. Audrey, magandang morning. At dito naman sa ating radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas na luningning ng Antipolo City. The girl with a dimple in every smile. At syempre po, ang aking co-anchor lady, Miss Zarina La Porcelana Lozuegro. Zar, good morning. Good morning, El Guapito. And good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan ng may init na issue dito sa ating bansa. Live kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga app store. At kung gusto nyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari kayong mag-text sa 0922-358-2679. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino nag-aanyaya. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Monday edition. Kalakip ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod ng pambayan, paghimay at pagsuri sa ilang mga maiinit na isyong nakaguhit sa ilang nating mga pahayagang pangumaga. At syempre pa, ang napapanahong talakayan natin sa ating hapag ng talastasan na narito na po sa loob ng ating studio. Pero hindi po muna namin ipakikilala. Mamaya-maya, nagpapahinga pa po ng konti pero maaga pa siyang dumating kaysa kay Zarina. No? Anyway, para po sa kapakanan ng ating mga listeners sa DZRB Radyo ng Bayan 738 on your dial, kami po ay masusubaybayan nyo sa lahat ng 33 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas, Mindanao, at worldwide sa pamagitan po ng audio streaming. At syempre pa, para naman sa ating mga texters, naku po, please, pakiusap po, pakiusap. Huwag kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses in fairness. Baka po hindi mabasa ni La Porcelana ang mga mensaheng walang pangalan at address. And please, keep it short and simple. A beautiful Monday, Zarina. Beautiful Monday din, Sir Francis. At saka talagang ako excited na excited. Biro mo, nauna pa sa iyo ang ating guest. Grabe ka talaga. Hindi talaga totoo kanina pa. Mga 4 a.m. Hindi, nauna. 4 to 4 narito na. Ano ba yan? Una pa din. Yun ang sinasabi ko sa iyo. Kahit dumating ako 3 a.m. talaga. Saan ka nakakita ng isang opisyal ng pamahalaan? Yes, totoo. Na kapag naaanyayahan, nauuna pa sa anchor. Ay, isipin mo, ngayon lang nangyari yan sa kasaysayan ng Radyo Vision. Nakakatuwa naman yung ganyan. Meron tayong distinguished guest. Isang mahawak ng mataas na poder sa isang napakalaking departamento ng ating bansa. Abay, nung inimbita ni Elena, nauna pa sa anchor dumating. Isipin mo, nakakaya. Pero alam mo, maganda. Maganda ang ating tatalakayin. At ito ang the much awaited na moments na maipaliwanag sa ating listeners nationwide, worldwide. Itong issue ngayon. Pero but before that, merong malulungkot na usaping nakaguhit sa ilan nating mga pahayagan. Pero mamaya na yon. Mamaya na natin talakayin. Mamaya na natin himayin yan.
ang gusto kong paraanin mo kagad ang ating words of wisdom. Dahan-dahan lang, please. So, Okay. sisimulan natin ang ating Agosto sa pamagitan po ng ating words of wisdom ngayong Monday morning. Go. If you change the way you look at things, the things you look at change. Tagalog po. Napaka masalimuot yan. Go. Kung babaguhin mo ang paraan ng pagtingin sa mga bagay, mag-iiba din po ang pananaw mo sa mga ito. Mula po kay Wayne Dyer. Okay, napakaganda niyan. Kung babaguhin mo ang paraan ng pagtingin sa mga bagay, mag-iiba din ang pananaw mo sa mga ito. Totoo naman yun. Totoo yun. Kapag binago mo, tingin mo halimbawa hindi maganda, hindi tuwid. Isipin mo ngayon na dapat matuwid yan. So magbabago ang pananaw mo. Yes. Hindi ka basta sangayon lang ng sangayon para kang rubber stamp. Hindi ba? Kinakailangan, pag inaakala mong dapat mong baguhin ang pananaw mo sa pagtingin ng mga bagay na inaakala mong mali na pwede namang itama, abay, gawin mo na para maging tama. So all in all talaga, ito ay mind setting lang talaga. Kung you keep on thinking like positive things. Kagaya na naman sa'yo. Teka lang. Hindi, wag na. Hindi, ayoko munang gawin kang ehemplo. May panauhin tayo. Nakakaya kay sir. Siguro magandang puntahan na natin. At ipakilala mo na, Zarina, ang ating distinguished guest for today mula sa ating kagawaran. Yes, Ka Francis, makakasama natin ngayong umaga si Undersecretary or Yusek Jesus Hinlo or mas kilala bilang JV mula po sa Department of Interior and Local Government. At ang pag-uusapan natin, Ka Francis, ay itong paglulunsad ng mga hotlines na 911 at 8888 na isang another milestone na naman under Duterte administration. Always first. Yes. Isa na naman to historic first. Kauna-unahan na naman. Okay. Salubungin natin na isang maganda, mapayapang umaga. Yusek JV, magandang umaga po at salamat sa pagdalaw nyo sa Radio Vision. Maayong aga po, Ka Francis at Sarina. At good morning po sa buong Pilipinas. Ayan. Nako, nasa amin po ang karangalan na dito nyo maihahayag sa Radio Vision ang kahandaan ng ating interior at lokal na pamahalaan sa buong kapuluan. Itong pagkakalunsad ng historic first 911 at 8888 and 117. Meron pa palang isa doon. Ano po? So, gaano na ang pagtanggap ng ating mga local government units sa pagbubukas at paglulunsad nitong mga hotlines and emergency lines, sir? Actually po, sa pamumuno ni Secretary Ismael Sueno, inatasan po ng Pangulo na dapat ngayong araw mag-uumpisa na po yung programa ng 911 at saka ng 888. Opo. 8, no? Yung 911, yan po pag may emergency calls po tayo. Yung sa 8888, pag meron hong reklamo kontra korupsyon. Okay. So, ngayong araw po mag-uumpisa yon. Ngayon na. Yan po ba, ano po mga restriksyon na nasa likod naman? Sapagkat alam nyo naman, kung minsan ang mga kababayan natin may kalikutan din ang kaisipan, at medyo malikot din ang mga pagpindot nila sa kanilang mga cellphone sa pagsusumbong. Yung national na emergency hotline number na 911, dapat intindihin ng ating kababayan na for emergency calls lang po yun. Okay. When you say emergencies, meron pong krimen nangyayari at humihingi kayo ng tulong, meron pong sunog, meron pong medical emergency, at dapat ipaalam natin sa ating mga kababayan na huwag nilang paglaruan o gagawing prank calls, yung pagtawag. Kasi po, pag ginawa nila po yon, may buhay po na nakataya. Pag nahirapan makapasok sa operator yung emergency callers, you're endangering the lives of those legitimate callers. At wag naman po sana mangyari na kung tayo na po yung kailangan tumawag, hindi po tayo makapasok sa operator. So yan yung dapat maintindihan natin ay hindi ito isang numero na ordinaryo. Gagamitin lang po natin kung may emergency. So ito po ba ay merong bayad or kaukulang bayad, yes, kapag tumawag, yes, fee? Actually po, yung 911 program is a continuation of the Patrol 117 program. Yung utos ng Presidente, gusto niya maging libre ito.
na pag yung tumatawag, Okay. dapat walang bayad. Kaso po, meron pong existing na executive order nga 226, kailangan pa pong i-amend yon. So, pending the amendment of the executive order 226 at yung pagpalabas ng implementing rules, saka po ng bagong memorandum of agreement tungkol po sa fee charges, meron pa pong binabayaran. Pero yung bayad na yon, hindi yun income ng mga telcos o wala pong income doon yung gobyerno. Yung binabayad po natin ay bumabalik po sa programa para sa administrative costs. But ultimately, the instruction of the President, he wants the callers to be freed from payment. So, ginagawa na po natin ang paraan. Meron na po tayong draft executive order, saka po isasubmit natin po yun sa Malacanang. Kasi kung may bayad pa, baka problema pa yung may mga emergency na tatawag dahil walang load. Isa Hindi yun, nakaplan. isa yun. Yung sa ngayon po, yung 117, which is our national emergency line, meron talagang bayad na 5 pesos, no? Pagkatapos may dagdag na VAT. So it could be 560, 550, no? Now, in addition, pag gumamit po kayo ng cellphone, meron talagang air charges. Yung every minute pumapatak yung metro. So, yan po yung utos ng presidente na gawan natin ng paraan na malilibre na yon. Pero actually po, yung magbabayad nun, gobyerno, later on. So, umaapila rin yung gobyerno sa mga telcos na hihingi ho tayo ng special rate na kung yung regular charge is 7 pesos, dapat po iliitin na nila. May discount na po. Ayun, para naman Tulong din mag-aanda. nila. Para. Tulong sa bayan. Now, paano po magiging sistema? Centralized po ito, USEC JV? Now, yung ultimate goal nito, sana po lahat ng LGUs, gaya ng Davao o Makati, meron silang sariling call center. Ayun. Yung Davao, advanced na po siya, may call center siya, at may response team. No? So, yung tinatawag nating responder, nandun na mismo sa katabi ng call center, nandun na yung emergency response team, merong ambulansya, may fire truck, may kapulisan on standby. So, yan yung goal natin na gayahin yung Davao. That's why isa sa pinagmamalaki ni Presidente Duterte nung tumatakbo siya na may peace and order sa Davao. Kahit po napapaligiran siya ng mga lugar na merong insurgency at criminality problem. Now, sa ngayon, magiging sentro yung Metro Manila. Kasi may existing program na po sa 117. Yung call center natin dito po nakalagay sa Metro Manila. Yung existing number of seats ng operator, 15 lang po sa ngayon. No? So, hindi po nabigyan ng importansya ng dating gobyerno. At mga nakaraan pang mga gobyerno. Pero umpisa ngayong araw, yung 15 immediately magiging 30 o 30. And by August 15, meron tayong mirror call center sa Cebu na an additional 15 seats will be given. So total by August 15, meron na pong 45 seats for our operators. Kaya ako po na itanong yan, USEC JV, kasi alam naman po natin na matagal nang hinihintay ng sambayanan itong hotline, itong emergency lines na ito, nabubuksan ng Pangulo gaya ng naipangako niya, at ngayon na nga ang D-Day nabukas na ito. Baka ho mag-flood ang tawag. Baka ho mag-flood ang mga reklamo and so forth and so on. So paano po natin ma-distribute yan? Halimbawa, ako taga Maynila, tatawag ako dyan, biglang may papasok naman na taga Antipolo, papasok si Zarina, o kung saan, baka ho mag-clog. Paano po ang remedy dito, JV? Sa ngayon po, pag nag-dial po kayo ng 911, kahit nandito kayo sa Manila or nandun kayo sa Bacolod o nasa Iloilo, Cebu or sa Mindanao, papasok po sa National Center. Dito po sa atin. Dito sa Manila. Now,
thousands of calls are being made every day. At there is a danger of flooding. Yon. Lalo na po sa dating sistema kasi po 15 operators lang po para sa buong bansa. Just imagine, no? Jesus Maria Jose. So, Kulang na kulang yung ratio, no? so sa ngayon, yun nga, immediately, ngayong August 1, magiging 30, at by August 15, magiging 45. Kulang pa po yun. Yes. Kaso po walang budget eh. That's why yung additional operators natin, kukunin po natin sa Kapulisan, sa Bureau of Fire, at sa Bureau of Jail. Wala pong budget kasi nga hindi na pagbigyan ng pansin ng dating mga gobyerno. But under the Duterte administration at sa pamumuno rin ng ni Secretary Ismael Sueno sa DILG, binibigyan nila ng importansya yung peace on order. Kasi po, aanhin natin yung economic development, aanhin natin yung pera. Pag naglalakad tayo, hindi tayo safe. At may mangyayari sa atin at sa mga pamilya natin. Right. So, naniniwala po si President Duterte that economic progress will follow if there is peace and order. Ako isa ngayon doon, 101% USEC JV. Correct. There will never be peace without progress, and there will never be progress without peace. Sir, linawin ko lang yung kanina. Yung Davao mismo may sariling responder, pero sa ngayon dito sa Metro Manila o yung ibang lugar, Naka-centralize dito centralized sa Metro Manila. So, ibig sabihin, ipapasa mula sa center or sa pinaka-sentro ng ating 911 dun sa lugar kung saan nangyari emergency. Kasi yung nangyari last week, nung sinubukan nila yung 911, pinagpasapasahan lang si Secretary. Yung sa ngayon po, yung 911 headquarters natin dito, siya po parang call center. So pag may tumawag po sa 911, ida-direct ng operator sa nearest responder. So meron na yun nakaprograma nga, let's say sa Makati o let's say sa Cebu. Yung mga listahan po ng kapulisan, listahan ng mga bombero, listahan ng mga ambulansya, doon yun idadirect, itatawag. At yan yung tinatawag natin responder, immediately papadala nila kung saan yung may emergency. So yung inaayos natin, no, yung sistema, may mga birth pains tayo, yung nangyari last time, kasi yung sumagot, yung telepono niya, hindi yung hotline yung natawagan. Dapat po yung tawagan, yung emergency line, no? O landline, meron yun. Let's say sa isang police department, may isang telepono dyan na dapat walang outgoing calls. Dapat incoming lang for emergencies. At dapat yung nakatao dyan, trained o marunong sumagot. Hindi po yung ipapasa niya pa o lalakad pa siya at magre-report sa kanyang chief o boss, no? So every second counts because it's an emergency. Now, ito rin po yung pinaka-importante. Let's say if we will be flooded with 70 to 80% prank callers o peke na tawag at papupuntahin mo po yung pulis o yung ambulansya sa isang lugar na wala namang emergency, you are wasting government funds o private funds sa Red Cross na tumutulong na nga lang. Right. Or you're actually killing someone. Yes. Because pag hindi po napuntahan on time ng emergency responder, ikaw po yung nanluloko. Hindi mo lang alam, masaya ka lang, naglalaro ka lang. Pero actually baka may pinatay po kayo. Dahil sa tawag nyo na peke, hindi nakapunta yung ambulansya. A matter of seconds. Let's say 30 seconds, one minute. Malaking bagay. Kung na-stroke yung tao, na heart attack, at hindi nakarating on time yung ambulansya dahil po niloko nyo yung ambulansya na yun, pumunta sa ibang lugar, pinatay nyo yung biktima. So, dapat maintindihan po natin, naniniwala po si President Duterte na yung Pilipino pwede maging disiplinado at may pagmamahal sa bayan. Naniniwala rin si Secretary Sueno na dapat suportahan natin yung presidente natin. We've started with parang isang buwan pa lang pero maganda na yung nangyayari. Right. Pero USEC JV, meron na kayong naka-implant mechanism. Paano naman natin matitrace yung mga prank calls na yan?
pinag-aaralan po natin with the NTC kasi may constitutional issue na yung right to privacy. Pero sabi ko nga, na nung nag-usap ako sa NTC, sabi ko, yung ititrace natin, hindi yung tao. Yung itrace natin, yung location ng telepono. So, pinag-aaralan po namin yan. At sa tingin ko po, yung personal na opinion ko bilang isang abogado, pag yung trace natin, yung unit itself, wala pong violation ng right to privacy. Yes. Pero subject to debate pa po yun, subject sa pag-aaral namin. Pero dapat po may konsekwensya yung ginawa nila. Either ibablock yung line, at sa ngayon, ipapaintindi po natin na kung mag-prank call sila, may bayad. But more than that, we should appeal to the consciousness of the Filipino people na dapat po ipakita natin na disiplinado tayong mga tao at hindi tayo pumipurwisyo sa ibang tao kasi may buhay po na nakataya. Alright. Sir, basta 24/7 po ito, no? And trained naman talaga lahat na ngayon yung ating mga agents behind this. Let's put it this way, yung additional 15 and 30 no na mga galing sa kapulisan, short course lang po yung naibigay natin. So let's expect na may birth pains. Okay. Yung importante lang ngayon, binigyan pansin ng gobyerno. Hopefully by next year talagang fully operational na. At later on, first phase pa lang po tayo. Pag phase 2 na po, meron na pong mga CCTV. Ayan. Just like Davao. So meron na po sa mga importanteng lugar sa buong bansa at yung mangunguna, yung mga LGUs, naka-tie up na sila sa national headquarters. Meron na tayong CCTVs. Kasi we have to follow the Davao model. Ayan. Maganda ho yung tulong sa solusyon sa pagsugpo ng krimen at pag-prevent. Okay. Nako, much to our desire, Yusek JV. Pero alam namin na meron pa kayong mga official functions na gagawin. Nagpapasalamat po kami, pero hilingin na lamang po namin sa inyo na kung libre po kayo, please keep us posted on the development, sir. Salamat po ka Francis at kay La Porcelana. Zarina no sa pag-imbita dito at natutuwa po ako na sinusuportahan ninyo yung programa ni President Duterte at sa DILG po sa pamumuno ni Secretary Sueno. Salamat po. Thank you very much. More power, sir. At magandang umaga mga kaibigan, si Undersecretary Jesus B. Hinlo Jr. ng Department of Interior and Local Governments. Tuloy-tuloy na tayo, Zarina, sa oras na 23 minutos at 53 segundos makalipas ang alas 6, ay pupuntahan na natin alamin ang ating weather outlook for today, Zarina. Yes, live po sa Pag-asa DOST. Puntahan na natin ang ating kasamahan na si Desiree Zonyo para sa ating weather update today. Magandang umaga, Desiree. Konektado ka. Yes, magandang umaga rin sa inyo dyan, Zarina, Ka Francis, at sa ating mga taga-subaybay. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Ang binabantayan nga nating severe tropical storm Karina ay bahagya pang lumakas habang patuloy na tinatahak yung Cagayan o bahagi po yan nitong coast ng Ilocos Norte. Matatandaan natin na mula sa pagiging low pressure area nitong araw ng Biyernes, daganap nga yan naging bagyo at tuluyan naglandfall. Dito po yan sa may bahagi nitong Cagayan, yan po ay kahapon ng hapon. Sa ngayon po huli po yung namataan, partikular kaninang alas 4 ng umaga, yan po ay sa layong 145 kilometers north-northwest itong Alawag City sa may probinsya po yan ng Ilocos Norte. Sa ngayon nga dahil lumakas pa yung bagyo, taglay nito yung hanging umaabot na sa 105 kilometers at bugsong papalo na sa ngayon sa 135 kilometers kada oras. Patuloy pong kumikilos ang bagyo, yan po ay sa direksyong northwest sa bilis naman na 20 kilometers kada oras. Ayon po sa Pag-asa, kung hindi magbabago yung bilis at direksyon, inaasahan nating lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility, partikular po yung mamayang alas 10 o kaya naman ay mamayang alas 12 ng tanghali. Ayon pa rin sa Pag-asa, sa ngayon po naman ay inaasahan natin yung pag-ulan. Yan po ay mahihina hanggang sa malalakas na pag-ulan sa mga lugar na sakop nitong 500 kilometers na diameter ng ating binabantayang si Bagyong Karina. At sa ngayon nga nasa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal number 2 ang mga sumusunod na lugar. Kabilang po dito ang Ilocos Norte, Apayao, Abra, northern part of Cagayan hanggang dito sa may Babuyan Group of Islands.
Nasa ilalim naman ng Tropical Cyclone Warning Signal number 1 itong La Union, Batanes Group of Islands hanggang sa natitirang bahagi ng Cagayan at pati na rin sa probinsya ng Isabela hanggang sa Kalinga. At kasama rin sa ating listahan ng mga nasa ilalim ng signal number 1 itong Mountain Province, Benguet, Ifugao hanggang sa may La Union at pati na rin itong probinsya ng Pangasinan. Ayon po sa Pag-asa, sa mga nabanggit na lugar inaasahan natin yung katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan, habang dito naman sa mga lugar na walang babala ng bagyo, inaasahan din natin yung mga katamtamang pag-ulan within the day. So huwag kalilimutan na magdala ng payong sa inyong mga lakad. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonyo. Magandang umaga at mag-ingat po kayo. Maraming salamat, Desiree Jonyo. Okay, 27 minutos na. Makalipas ang alas 6, tuloy-tuloy na tayo. At puntahan na natin muna ang ating mga unang segwada ng provincial round. Bayan Patrol Report! Alright, standby muna tayo sa ating mga provincial news. Okay, si ano na? Puntahan muna natin. Audrey Goriseta para sa unang bulusok ng ating mga balita on a Monday. Mr. Audrey, magandang morning. Go! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinawi na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang idiniklara nitong unilateral ceasefire sa kanyang unang State of the Nation address noong Hulyo 25 matapos bigyan ng taning ang mga rebelding komunista noong Sabado ng alas 5 ng hapon. Ipinag-utos din ng Pangulo sa security forces sa bansa na maging alerto at gawin ang kanilang tungkulin upang ma-neutralize ang anumang banta sa pambansang seguridad at ipatupad ang batas upang mapanatili ang kapayapaan sa buong bansa. May report si Marita Muahe. Binawi ni Pangulong Rodrigo Duterte alas 7 kagabi, July 30, ang unilateral ceasefire na idineklara niya noong July 25 sa kanyang unang State of the Nation Address o SONA. Sa statement ni Pangulong Duterte sa pamamagitan ni Presidential Peace Advisor Jesus Dureza, nagbigay ito ng kautusan sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police na i-withdraw ang operational guidelines na ipinalabas nila kaugnay ng ceasefire declaration. Inutusan din ng Pangulo ang lahat ng mga security forces sa bansa na maging alerto at ipagpatuloy ang kanilang normal na gawain at tungkulin upang ma-neutralize ang anumang bansa sa pambansang seguridad, magbigay proteksyon sa taong bayan at ipatupad ang batas upang mapanatili ang kapayapaan sa buong bansa. Samantala, nagpalabas na rin ng statement ang Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ni Brigadier General Restituto Padilla. Sinasabi nito na bilang pagsunod sa kautusan ng Pangulo, binabawi na ang naunang operational guidelines na ipinalabas ukol sa tigil putukan. Sinayang umano ng New People's Army o NPA ang oportunidad na ito upang tuluyan ang magkaroon ng kapayapaan sa buong bansa. Nangihinayang din si Chief of Staff General Ricardo Visaya sa pagkakataong ito na magkakaroon sana ng tunay na kapayapaan na hinahangad ng lahat ng mga Pilipino. Subalit dahil nga sa pangyayaring ito, ipinangako ni General Visaya na susunod ang AFP sa anumang kautusan ng Pangulo na siyang tumatayong kanilang Commander-in-Chief. Samantalang Philippine National Police ay susunod din sa kautusan ng Pangulo ayon kay Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Mula pa rin dito sa Davao City para sa PTV News, Marita Muahe. Tiniyak ng palasyo ang kahandaan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa pananalasa ng bagyong Karina. Ayon kay Communications Secretary Martin Andanar, naka-standby na ang mga tulong na ibibigay ng pamahalaan sa mga maapektuhan ng bagyo. Halos 30,000 food packs na nakandang ipamahagi sa Region 1, habang 2,000 food packs naman ang ipamimigay sa Region 8. Muli namang inabisuhan ng pamahalaan ng mga mangingisda na mag-ingat sa malalakas na alon sa northern at eastern seaboards ng Luzon. Sa iba pang balita, wala pang nakatakdang petsa ang pag-alis ni dating Pangulong Fidel V. Ramos patungong China upang talakayin ang issue ng West Philippine Sea.
Ayon kay Communications Secretary Martin Andanar, inihintay pa ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. West Philippine Sea, inihintay natin ang desisyon ng ating Pangulo at antayin din natin ang pagpapasya ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. At ang alam ko, kasama po dito si dating Secretary Rafi Alunan. At we will keep you posted. Sa iba pang balita, natapos na ang 15 araw na pagpaparehistro ng mga botante para sa halalan sa barangay at sangguniang kabataan. Ayon kay Commission on Elections Chairman Andres Bautista, nasa 2 milyon din ang mga botanteng nakapagparehistro para sa gaganaping halalan sa Oktubre at 31. Anya, ang susunod nilang gagawin ay ang puspusang paghahanda ng mga presintong gagamitin sa eleksyon at mga itataragang mga guro bilang Board of Election Tellers sa halalan. Pansamantalang ipagpapawal ng Department of Justice ang iba't ibang religious activities sa loob ng New Bilibid Prison. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, ito'y matapos makarating sa kanya ang impormasyon mula sa ilang non-government organizations at mismong gwardiya ng Bilibid na ginagamit din ang mga religious group sa pagdadala ng mga sangkap at gamit sa paggawa ng shabu sa loob. Sinabi ni Aguirre na mayroong isang malaking religious organization ang nagnanais na magsagawa ng Thanksgiving sa loob ng Bilibid. Ang hindi pinayagan upang hindi makaapekto sa operasyon ng Special Action Force. Sa ngayon, ayon sa kalihim, ay nagsasagawa na sila ng hiwalay na investigasyon dito para alamin ang lawak ng koneksyon ng mga drug lords sa NBP. Samantala, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang gaganda ang kanilang pamumuhay sa loob ng 12 buwan. Ito'y batay sa survey ng Social Weather Stations. May report si Ralph Obina. Tumaas ang bilang ng mga Pinoy na naniniwalang giginhawa ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Batay sa survey ng Social Weather Stations na isinagawa nito ay ikalawang bahagi ng 2016, lumalabas 9% ng mga Pinoy sa buong bansa ang umaasang gaganda ang kanilang pamumuhay habang 3% lamang ang hindi naniniwala. Dahil dito, nasa positive 46 ang net optimism ng mga Pilipino na may tuturing na record high kumpara sa positive 40 noong Disyembre 2015 at Abril 2016. Maliban dito, tumaas din ang positive 56% ang bilang ng mga Pinoy na positibo sa magiging lagay ng ekonomiya ng bansa. Ito ay makaraang 60% ng mga Pinoy ang naniniwalang gaganda ang lagay ng ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan, habang 4% lamang ang wala ng pag-asa. Sa naturang SWS survey din lumilitaw na 30% ng mga Pinoy ang nagsabing bumuti ang kanilang pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan, habang 21% naman ang nagsabing lumala ang kanilang pamumuhay. Sa pamagitan ng 1,200 respondents sa buong bansa, isang linggo bago manumpa sa kanyang tungkulin si Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Ralph Obina. Ngayong unang araw ng Agosto, ipatutupad na ng pamahalaan ng paggamit ng emergency hotline na 911 at government action number na 8888. Dahil dito, hinimok ng Civil Service Commission at National Telecommunications Commission ang publiko na kung maaari huwag itong gamitin sa panloloko. Samantala, maliban naman sa naturang mga numero, may inihahanda na rin ang CSC na sariling 24/7 hotline na makatutuwang ng 8888. May report si Julius Disambron. May nasaksihan ka bang anomalya sa isang ahensya ng pamahalaan? May gusto ka din bang papurihang tanggapan? Aba, madali mo nang may paparating yan sa pamamagitan ng pag-arangkada ng government hotline na 8888. Simula kasi Agosto 1, magagamit na ang pambansang hotline ng 8888 bilang sumbungan ng bayan. Ito'y matapos itakda ng National Telecommunications Commission ang naturang numero bilang National Complaint Hotline Number. Batay sa Memorandum Order Number 0907-2016 na inilabas ng NTC, lahat ng pampublikong telecommunication entities ay ikokonekta na ang 8888 calls sa Civil Service Commission at Presidential Action Center. Tugon na rin ito sa direktiba ni Pangulong
Pangulong Rodrigo Duterte na gamitin ang nasabing numero bilang sumbungan ng taong bayan laban sa mga tiwaling mga opisyal at kawani ng pamahalaan. Para din kay Civil Service Assistant Commissioner Attorney Ariel Ronquillo, mayroon din silang inihandang CSC hotline, ang 16565. Sa usapin naman kung paano ito imamanage ng kanilang tauhan, lalo't 24/7 itong pagaganahin. Meron kaming kasalukuyan ng mga tao na tumatanggap ng tawag dito. Pero at this moment, we are in the process of hiring some more personnel for us to afford a 24/7 operation. Di ba sinabi nga ni Pangulo, dapat walang redundant requirements, dapat mabilis as much as possible, 3 araw lang dapat nandiyan na. Kung nakakaranas sila ng pag-delay dahil sa mga requirements na hindi naman kailangan, pwede silang humingi ng assistance sa amin by dialing itong 16565. At tatawagan namin ng atensyon yung ahensya na yan. Hiling ng CSC sa ating mga kababayan, gamitin ang mga numerong ito sa tama. Hindi kasi maikakaila na may ilang gagamitin ito sa panluloko. Nauna na ding nagbabala ang National Telecommunications Commission sa sinumang hindi gagamitin sa tama ang nasabing government hotlines na may kaparusahang kaakibat ito. Binabalaan nga namin yung nagbibigay ng mga prank calls Kasi balang araw, matitrace din namin sila at gagawa kami ng kaukulang legal action para hindi na sila umulit. So, siguro dapat paalalahanan natin ang ating mga kababayan na itong mga ganitong pamamaraan ay ginagawa for the benefit of the service, for the benefit of the people. Kaya huwag natin lokohin. Dapat lahat tayo magtulungan para sa ikabubuti ng serbisyo publiko. Bali, ang 888, ito yung sinabi ni Pangulo. Nakatie up ito sa 16565, mas palalawakin ito. Kaya dapat seryosohin natin. Gawin natin na devoted itong line na to for the betterment of public service. Bumubuo na din ang executive order ang Department of Interior and Local Government na magtatakda na maging libre ang pagtawag sa 8888, maging ang emergency hotline na 911. Para sa PTV News, Julius D. Samboron. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Ka Francis at Sherina. Aming salamat, Audrey Goriseta. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Buksan mo yung iyong cabinet ng aparador. Yes, Ka Francis, ito po. Good morning, Ma'am Sarina. Sir Francis, may bayad po ba mag-text sa hotline number? Magkano po? Hindi po pwede mag-text, kailangan po tawag. And Tawag may bayad po yan, talaga. tawag yun. Like mga 5 pesos. Okay. Next, kailan magsisimula ang 8888 at 911? Ngayong pong araw na ito. Ngayong araw. Okay. Ma'am, good morning po. Ask ko lang po paano po gamitin ang asterisk na 8888. Halimbawa, dito ako sa probinsya at CP lang ang gamit ko. Diretso tawag na ba from Toto Salvador ng Paz? Yes po. Diretso tawag na po 8888. Idadayo nyo lang po. Wala nang kahit anong asterisk or pound number. Number 3 question. Morning po, Ma'am Sarina. Kapras, ano na po ang lagay ng panahon? Arturo Bato ng Smoky Mountain. Nakita po natin kanina. Good morning po sa inyong dalawa. Pabati lang po na advance 72nd birthday bukas sa Nanay Nora Amandoron namin. Galing kay Meme ng Talisay Bontok, Southern Leyte. Maraming salamat po. Okay, Ka Francis, Sarina, good morning. Nakakabilib talaga si President Duterte. Hindi siya kayang sindakin inuman. Yan ang leader, matapang at may paninindigan. Liza Manuel ng Tropang Ganda. Thank you very much. Good morning, Ka Francis and Ma'am Sarina. Kami po ay nakikinig sa inyo. Salamat po. Giovanni Oton po ng Davao City. Thank you. Good AM. Gusto ko pong greet ng happy birthday kay General Edgardo Acuña o Sir Edong today. August 1st from Sergeant Mel Lamak ng CIDG. Okay, happy birthday, General Edgardo Acuña. Tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan para sa ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin na natin ka, Francis, ang Iloilo Radio ng Bayan kasama si JP Hervas. Maayong aga, JP, konektado ka. Mayroon nga, Sharina, umabot sa 252,584 na kabahayan o 1,459,010 residente ng Kanlurang Kabisayaan ang tinukoy na mahirap ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Regional Director Rebecca Gamala, ito ay batay sa National Household Targeting System for Poverty Reduction released noong 2015. Isinagawa ng DSWD para malaman kung sino at saan ang mga mahirap sa rehiyon. Sa nasabing targeting system kung saan 802,799 na kabahayan ang inassess,
Nanguna ang Iloilo sa may pinakamaring mahihirap na pamilya na may 128,498. Sinunod ito ng Antique na may 43,147, Capiz na may 41,764, Akla na may 29,915 at Guimaras na may 9,260. Sa mahigit 250,000 mahihirap na kababayan, 86.8% ang naninirahan sa rural areas, samantalang 13.2% naman sa urban areas. 16.3% ng kabuuang bilang ang nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura bilang mga magsasaka at mangingisda, samantalang mahigit 400,000 naman ang walang trabaho. 26% ng mga kabahayan ang walang kuryente, samantalang 45% naman ay walang ligtas na napagkukunan ng tubig. Dagdag ni Gamala kung ihahambing ang resulta ng listahan 2015 sa unang listahan noong 2011, makikita maliit na pagtaas ng porsyento ng mga mahihirap na kababayan. Ngunit nilinaw niya na ito ay dala ng pamiminsala na dala ng bagyong Yolanda na tumama sa rehiyon noong 2013 at kung hindi dahil sa tulong ng ahensya katulad ng Pantawid Pamilya ang Pilipino Program at Sustainable Livelihood Program ay niasahan ng mas tataas pa. Ang lista ng 2015 ang nagsisinimbasihan ng DSWD sa pagtukoy ng mga benepisyaryo ng iba't ibang programa ng ahensya. Para sa Radyo Vision mula sa Iloilo, JP Hervas, Media ng Bayan. Maraming salamat, JP Hervas. At puntahan natin ang Radyo ng Bayan Tabuk with Hazel Gupay. Hazel na imbaga bigat kakabsat, konektado ka. Imbag na bigat Pilipinas, una sa lahat, kaninang alas 4 ng umaga ay idineklara ni Governor Josel Baak na walang pasok sa elementary at high school dito sa Lalawigan dahil kay Bagyong Karina na ang Kalinga ay under signal number 1. At sa ating balita, mahalagang Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC sa kampanya ng Anti-Illegal Drugs Drive. Ito ang idiniin ni Provincial Director Senior Superintendent Victor Wanchakan na napakalaking bagay ang pakikipagtulungan ng BADAC sa isinasagawang operasyon ng Oplan Double Barrel at Oplan Tokang. Sinabi ni Wanchakan na nadiskubre ng mga police operatives ang sekretong pinagtatamnan ng marijuana sa pakikipagtulungan ng mga barangay leaders na nagbigay ng impormasyon. Idinagdag niya na karamihan sa mga mahigit 700 na drug personalities na voluntaryong sumuko dito sa Lalawigan ay dahil na rin sa kooperasyon ng mga barangay leaders. Kaugnay nito, isang grupo ng mga Christian leaders na sumuporta sa kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga ang bumuo kamakailan ng tinaguriang Shalom Kalinga na tumutulong sa transformation o reforma ng mga drug personalities. Nagbibigay ang mga miyembro ng grupo ng mga Biblia maliban sa isinasagawang sharing ng mga Christian values and education sa mga nawalan ng landas dahil sa droga. Para sa Radyo Vision, Hazel Gupay, DZRK Radyo ng Bayan Tabuk, Media ng Bayan. Thank you very much, Hazel Gupay. Narito naman po ang Zamboanga Radyo ng Bayan kasama si Elsie Molina. Buenos dias, Elsie. Konektado ka. Buenos dias sa Pilipinas. Mahigit kumulang 100 katao na ang naresto. Mga pinaginalaang sangkot sa pinagbabawal na gamot. Mula mag-umpisa ang kampanya ng Pangulong Duterte ang Oplan Tokhang. Ang mga naarestong suspect ay mula sa 63 legal na operasyon ginawa ng pulis ng iba't ibang presinto ng lungsod. 8 ang naitalang namatay dahil sa ang mga ito ay nanlaban sa mga operatiba. 66 sa mga operasyon ay naisampa na sa korte na may mahigit 600 sachet ng shabu ang nasamsam mula sa mga suspect. Hindi pa man naipatupad ang Oplan Tokhang hanggang sa mga oras na ito, ay 5,581 katao na ang kusang loob sumuko. Mahigit 200 dito ay mga pushers at nasa order of battle bilang mga notoryosong tumutulak ng droga. Mahigit 400 kabahayan din ang nadalaw ng otoridad bilang bahagi ng Oplan Tokhang na isinusulong ng Pangulong Duterte. Para sa Radyo Vision, Elsie Canillo Molina, Media ng Bayan. Maraming salamat, Elsie Molina. At susunod naman po ang Butuan. Radyo ng Bayan kasama si Malu Apego. Mayad na inaad, Malu. Konektado ka. Mudyang hinaad din kasamang Charina. Ibininyag ngayon ng Department of Labor and Employment Caraga Region na lampas kumulang sa 5,000 mga contractual na empleyado ang kanilang paunang na-profile dito sa Caraga Region. Ayon kay Dole Caraga Regional Director Evelyn Reyes,
Ang profiling ay isang conservative estimate lamang at maaari pa itong dumami hanggang sa 10,000. Ayon sa kanya, ang isinasagawang profiling ay alinsunod na rin sa campaign promise ni Pangulong Duterte na tapusin ang ENDO o ang contractualization dito sa Pilipinas. Sinimulan naman ng Department of Health ang training ng mga health workers sa level ng province, city at municipality sa Caraga Region. May kinalaman din sa layunin na magtayo ng mga rehabilitation at treatment centers sa barangay level. Ayon sa DOH, ito ang kanilang strategiya sa pagbibigay serbisyo sa lumalaking bilang ng drug-dependent surrenderies na ayon sa kanila ay umaabot na sa 23,000 sa buong Caraga Region at patuloy pang lumalaki ang nasabing bilang. Para sa Radyo Vision, mula sa DXBN Radyo ng Bayan Butuan, ito si Malu Pizarro Apego, Media ng Bayan. Maraming salamat, Malu Apego. At panghuli naman po ang Virac Catanduanes Radyo ng Bayan, kasama si Arlene Bagadyong. Magandang umaga, Arlene. Konektado ka. Yes, magandang umaga. Sayang na oportunidad. Ito ang naging reaksyon ng Philippine Army dito sa Catanduanes sa panayam ng Radyo ng Bayan sa CMO Relations Officer nito dito sa Lalawigan. Ayon sa kanya, parang inuuto-uto na lang nila ang pamalaan samantalang binigyan na sila ng napakagandang oportunidad. Samantala, mas pinaigting ng Philippine Army ang media relations nito upang agad maiparating sa taong bayan ang mga ginagawa ng Army sa mga mamamayan. Higit din umanong kailangan agad-agad malinaw sa publiko kung may mga kritikal na isyong kinasasangkutan ang Army o ibinabato dito upang malaman ng publiko ang totoong anggulo nang sa gayon ay hindi naman nasisira ang imaheng iniingatan ng kasundaluhan. Ito ang mga mahalagang puntos na tinalakay sa Public Information Officers Forum kamakailan lamang na ginanap sa 9th Division ng Army sa Bicol sa Pili-Camari Sur, kung saan dumalo ang tagapagbalitang ito kasamang mga media representatives mula sa iba't ibang lalawigan at mga Civil Military Operations Officer ng kasundaluhan sa Region 5. Ayon nga kay Colonel Milo R. Perfecto ng Division Inspector General ng 9th Division na kumatawan sa Division Commander, kadalasan daw kasi sila sa mga sundalo ay ayaw magsalita sa media dahil no talk, no mistake, dahil na rin sa protocol. Subalit kailangan ang higit na pagpapahalaga sa media relations. Sinabi ni Perfecto na sa pamamagitan ng mga CMO ng bawat unit sa bawat lugar na siyang kumakatawan bilang spokesperson ng Army, malalaman ng publiko dapat ang kanilang mga ginagawa kaysa naman magsapantahang media dahil walang makuhang impormasyon sa kanila. Sa naturang forum, nagkaroon ng information sharing mula sa mga resource person kung paano paigtingin ng Army ang media relations. Samantala, kansilado daw bukas ang Sanay Chains of Command ng 9th Division mula kay Lieutenant General Ferdinand Flores Quidilla patungo sa bagong na Division Commander na si Major General Manolito Orense. Ang kanselasyon ay bunsod umano ng masamang panahon dahil sa bagyong Karina. Inaasahang matutuloy ito ngayong linggo na kung saan dadaluhan din ito ng gobernador na si Joseph Buboy Cua ng lalawigan ng Catanduanes. Para sa Radyo Vision, Arlene Odal Bagadyong, Vera Catanduanes, ang media ng bayan. Maraming salamat, Arlene Bagadyong. Magandang umaga sa inyo, Sir Francis at Ma'am Zarina. Comment lang po ito dahilan sa gusto yata ng CPP, NPA, NDF na silang masusunod hinggil sa tigil putukan. Isip ko, sino ba sila? Hindi ba dapat pagbigyan ng mga ito dahil sa huwag kayong gagamit ng marahas na pangungusap, makaano nilang adhikain na walang katapos-tapos, walang katapos-taposan. Salot sa lipunan ng mga yan. Salamat po at mabuhay ang Radyo Vision, Berhil ng Cagayan de Oro City. Well, alam nyo, Berhil, talagang merong ganyan mga pangyayari. Hindi, kilala naman natin ang movement na yan. Matagal na natin kilala sila. Hindi talaga medyo magiging madali talaga ang daan. Hindi magiging papunta madali. Sa kapayapaan. Dahil yan lang kanilang pamamaraan. Okay, so tuloy-tuloy na tayo. Zarina, ipakilala mo na ang ating panauhin for today. Again, for the second time.
Alright, pero bago po yan, batiin ko po muna si ang DYCT, Radyo ng Bayan sa Tacloban. Okay. Nakikinig sila kay si June, Bobby, and Kurt. Magandang umaga po sa inyo dyan. At ngayon naman po, kasama natin dito sa studio si Director Edgardo Cabarios ng National Telecommunication Commission or NTC. At ang pag-uusapan po natin ay yung about naman sa connectivity nitong ila-launch na 911 at 8888 na helpline para po sa ating mga kababayan. Magandang umaga po, Director Cabarios. Magandang umaga po, Ma'am Sharina at Sir Francis. Magandang umaga po sa lahat. Salamat po. At Thank you po. nakabalik kayo dito sa ating Radio Vision para ilatag po ninyo yung mga restriction, patakaran at pagpapatupad nitong Hotline 911 at 8888 na kung saan talagang on top of the situation dito ang NTC, sir. Opo. Well, nakipag-ugnayan po tayo sa mga telcos para itong hotline, emergency hotline number 911 at saka itong complaint hotline number 8888 ay maging libre para magamit ng ating mga kababayan para kung meron silang kailangang assistance na emergency matugunan kaagad ng mga kinaukulan at kung meron mga sumbong na kailangan ding iparating sa ating mga pinuno ng ating gobyerno ay matugunan din yung mga sumbong. May mga sumbong po na madaling matugunan pero may mga sumbong din na kailangan ng masusing investigasyon. Yes. Pero makakasiguro po ang ating mga mamamayan na bibigyan sila ng updates sa kanilang mga sumbong. Pero Director Cabarios, is there any way or mechanism na in-install ang ating National Telecommunications Commission para ma-verify yung veracity ng complaint o ng tawag? Well, mahirap po yan, mahirap pong ma-verify kung nanloloko legitimate yung tumatawag o hindi. Pero kalaunan malalaman din yan. Matitrace din niya? Matitrace yan. Kaya nga, pakiusap po natin sa ating mga kababayan na kung hindi naman talaga kayo nangangailangan ng assistance ng maski na anong emergency, huwag na hong gamamit ng 911. Kasi baka kung tayo mga ilangan at tumawag sa 911, hindi tayo makapasok kasi sa dami ng mga prank calls. Yun na nga, yung kinatatakot natin sa Lina. So, wag ho tayong nagdadial sa 911 kung hindi ho talaga kailangan at hindi ho wala tayong emergency na kailangan ng madali ang tugon ng kinaukulan sa gobyerno. Pero sa ngayon po ba meron nang naka-line up na mga penalties para dun sa mga gumagawa ng ganyang prank calls? Wala po kasing batas na nagpaparusa sa mga prank calls. Ang nagagawa lang po ngayon ay pwede pong i-block kasi kung yung number. Kung cellphone yan, i-block yung numero. Pero kung postpaid yan, alam mo kung sino kasi rehistrado yan. Yes. At kung landline, alam din kung sino kasi rehistrado yan mga yan. So, yun, pwede ko kasing kung tuloy-tuloy yung paggawa nila mga prank calls, pwede ko kasing ipaputol yung linya nila Ay, nako. Kung Mabigat postpaid at landline. Mabigat yun. Pag na-block ka, paano mo na magagamit sa personal mo? Kaya nga. Kaka-prank mo. Pero yung mga iba talaga, alam mo, hindi natin maiwasan. Maraming pasaway malilikot ang isip, Director. Opo. Lalo na yan, na matagal hinihintay ang hotline na yan at saka yung emergency line na yan. Susubukan nila kung talagang alam mo, maraming daring na mga kababata natin sa ngayon. Kaya nga dapat siguro, itakda na rin yung penalty kung sakasakaling matrace yung mga gumagawa ng ganyan. Kumbaga may masampulan. Kailangan po kasi ng batas. Wala tayong enabling law kasi dyan sa bagay na yan. Well, anyway, meron na rin naman tayong mga efforts kung halimbawa nagkaroon ng mga clogging. Paano natin ma-dispatch yung mga tawag na yan at matutugunan natin?
Dahil siyempre, hindi natin masasabi, naka-centralize po yan, di po ba, Director? Kumbaga, sabay-sabay. Kung 911 ho, kasi meron tayong command center na ino-operate mo ng DILG, yun yung kila Yusek Hinlo. Sila ho nag-operate noong command center, no? Meron pong number of seats sa mga, parang call center siya set up. Ngayon, may mga LGUs ho kasi na gusto rin mag-set up ng ganun din. So kung mas maraming LGUs na mag-set up, mas mabuti po yun para yung kung ang nangangailangan emergency doon sa isang specificong lugar, doon lang papasok yung tawag. May da-divert mas na ka. mabilis na po. Kahit na tinawagan mo 911, saan ka lugar? Dito ako sa lugar ng Antipolo. Kiklik lang na gano'n, sagot na yung Antipolo. Actually, pag dial mo lang, alam na nung system na kung saan ka nagagaling. Direct ka sa Antipolo. Ayun. Sir, paano naman yung may mga mahihina ang signal? As we all know, merong mga hindi talaga nako-cover ng mga iba pang kahit ibang telcos. Well, ito ho ay meron din hong kautusan ang ating mahal na secretary, the ICT, na dinedirektahan ho lahat ng mga telcos para i-improve ho yung kanilang serbisyo sa lalo na sa mga government offices, mga public places, seaports, airports, etc. Mga main thoroughfares para wala ho siyang drop calls sa mga main thoroughfares. At ito po ay tinutugunan na ng ating mga telcos at monitor po yung compliance nila. Okay. Maraming salamat po sa inyong pagpapaliwanag na yan, Director Cabarrios, at please keep us posted kung ano man ang mga development para paiirali ng ating National Telecommunications Commission. Maraming salamat po. Okay, mga kaibigan, si Director Edgardo Cabarrios ng ating National Telecommunications Commission. Meron ka pang ihahabol na message yan, Zarina? Yes, Ka Francis, gusto natin batiin ng happy birthday si Walter Bumaag, backup driver ng Unit 3. Happy birthday po. Happy birthday! Okay, good AM, PTV4. Lagi kaming nanonood sa inyong programa araw-araw. Very informative. Pakigreet po ang Sayo family from Plaridel, Bulacan. Suki kami ng PTV4. Keep up the good news. God bless. Thank you. Good morning po. Gusto ko lang mag-greet ng taga Inopacan, Leyte. Maraming salamat po. And with that, Zarina. Gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. At ang inyo pong kagapay, Francis Cancino, sa ngalan ni Audrey Goriseta at ng Radyo Vision family. Nag-iwan na isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a beautiful Monday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po. Mga natatanging kwento't kaalaman na dapat mong mapakinggan. Mga sariwang balita't usapin na kailangan mong malaman. Kasama ang Morning Barkadahan. Gising na sa Bagong Morning. Good morning, Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga. Here in the Philippines, there are only two news sources. PTV News and the rest. Keep it here with the trusted news and information channel, PTV News. The newest on the road, the latest on the trend. Don't miss out with Ron De Los Reyes. Auto Review. Discover new cultures. Live life's sweet discoveries. It's a bit spicy, and it's delicious, very flavorful. And meet our heroes today. Bridging Borders with Veronica Baluyot Jimenez.
Oras na. Oras na. Oras na. Oras na. Oras na pag-usapan natin ang mga programa at benepisyo ng halos 2 milyong miyembro at pensyonado ng GSIS. Ako si Marge Horillo. Ako naman si Bo Sanchez at ito ang GSIS Members Hour. Tuwing Biyernes, alas 8 ng gabi. Sa PTV, Telebisyon ng Bayan.